Ipinatupad na nitong Martes, Abril 1 ang ikalawang tranche ng Wage Order number 4A-21 na nagtataas ng arawang minimum na sahod sa Calabarzon. Ayon po yan sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board or 4A. Sa non-agriculture sector, tumaas po mula 520 sa 540 ang sahod sa component cities at first-class municipalities. Habang mula 420 pesos, naging 450 pesos naman sa 4th, 5th at 6th class municipalities. Sa agriculture sector, tumaas mula 465 pesos sa 500 pesos ang sahod sa first class municipalities. Pinapalalahanan po ang mga employer na sundin ang bagong wage rates upang maiwasan ang parusa, habang hinihikayat naman ang mga manggagawa na alamin ang kanilang tamang sahod. Pinaghahanda po ni AFP Chief General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo para sa posibleng tensyon sa Taiwan matapos ang inilunsad na military exercise ng China sa paligid ng Taipei. Sa anibersaryo ng Northern Zone Command, binigyan din ni Browner ang kahandaan sa pagligtas ng tinatayang 250,000 na OFW sa Taiwan kung kinakailangan. Pangungunahan po ng NOLCOM ang operasyon ng pag-rescue. Kinumpirma ng China ang pagsasagawa ng military drills gamit ang Army, Navy, Air at Rocket Forces bilang paghahanda sa posibleng pagbo-blockade sa isla. Patuloy namang binabantayan ng Taiwan ang sitwasyon at inihanda na rin ang kanilang puwersa. Samantala, sinabi na o binawi na ng Philippine Air Force ang grounding ng 11 FA-50 fighter jets matapos ang bumagsak na FA-50 sa Bukidnon ay kinasawi ng 2 piloto. Dumating na po sa Myanmar ang unang batch ng Philippine Interagency Humanitarian Contingent upang tumulong sa mga nasalanta ng magnitude 7.7 na lindol. Ayon sa Office of Civil Defense, lumapag nitong Martes, Abril 1 ang dalawang C-130 planes sakay ng 58 na personnel sa Naypyidaw Airport matapos mag-refuel sa Thailand. Ang ikalawang batch na may 33 miyembro ay nakatakdang bumiyahe ngayong araw, Abril 2. Kabilang po sa contingent ang Urban Search and Rescue Teams mula po yan sa Philippine Army, Air Force, Bureau of Fire Protection, MMDA, DENR at pribadong sektor, pati na rin ang medical team mula po yan sa DOH, PEMAT. Mahigit 2,000 na ang patay, 3,000 naman ang sugatan at 270 ang pinaghahanap. Kabilang po ang 4 na Pilipino. Bit-bit ng grupo ang kagamitan para sa search and rescue operations at medical supplies upang agad na makapagbigay ng tulong. Sumiklab naman ang isang grass fire sa southwest portion ng Taal Volcano Island sa Batangas nitong Martes ng umaga na direktang nakapekto sa Binintiang Munti Observation Station. Ayon po sa PBOX, unang naitala po ang pagkalat ng apoy sa pamamagitan ng IP cameras ng ahensya sa Agoncillo, Batangas bandang alas 11:24 ng umaga. Agad na rumisponde ang Bureau of Fire Protection, Philippine Coast Guard at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office San Nicolas upang i-assess at apulahin ang naturang sunog. Patuloy naman na minomonitor ng PBOX ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na sa Disaster Risk Reduction and Management Council ng Batangas Province upang matugunan ang naturang insidente. Bagamat nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano, patuloy naman na pinapalalahanan ang publiko na mag-ingat at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad upang maiwasan ang anumang panganib. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng grass fire sa lugar dahil naitala na rin ang mga insidente noong March 3, 2023 at May 2, 2024 na sanhi ng pagliyab ng tuyong damo. Niyanig naman nag-magnitude 5 na lindol ang bahagi ng Kalatagan, Batangas nitong Martes, Abril 1, bandang alas 5:25 ng hapon. Ayon sa PBOX, ang lindol ay may lalim na 133 kilometro at matatagpuan sa 22 kilometro timog kanluran ng Kalatagan. Naitala po ang intensity 2 sa Paluan, Mamburao at Santa Cruz sa Occidental Mindoro. Instrumental Intensity 2 naman sa Mamburao Occidental Mindoro,
Calatagan, Batangas, habang Instrumental Intensity 1 naman sa Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Lungsod ng Calapan sa Oriental Mindoro, Magallanes, Carmona at lungsod ng Tagaytay sa Cavite at maging sa parte ng Abukay, Bataan. Sa ngayon, wala pang naiulat na pinsala o nasaktan dulot ng pagyanig. Patuloy naman na minomonitor ng PBOX ang sitwasyon para sa posibleng aftershocks. Pinasok naman ng mga magnanakaw ang isang ukayan sa Barangay Poblacion 2, Tanawan City, Batangas dahong alas 2 ng madaling araw nitong Lunes, Marso 31. Ayon po sa paunang investigasyon, natuklasan ng sales crew ang pagkalat ng ilang paninda at pagkawala ng perang nagkakahalaga ng 18,000 pesos nang buksan ang tindahan. Sa pagsuri po sa CCTV footage, nakita ang 3 lalaking suspect na may takip sa mukha gamit ang kanilang mga t-shirt. Pumasok umano ang mga ito sa tindahan sa pamamagitan ng fire exit at mabilis na tumakas patungong Barangay Poblacion 3, Tanawan City. Patuloy naman ang follow-up investigation ng mga otoridad at pagsusuri ng iba pang CCTV footage upang matukoy ang mga suspect. Isang malawakang sunog po ang sumiklab naman sa Putra Heights sa Langor, Malaysia matapos ang isang malakas na pagsabog mula po yan sa isang gas pipeline nitong Martes. Batay po sa mga kuhang video na kumakalat sa social media, makikita ang napakalaking apoy at makapal na usok na bumalot sa lugar. Ayon naman sa inisyal na impormasyon, ang sunog ay nag-ugat mula po yan sa pagsabog ng isang gas pipeline na posibleng dulot ng leak o pressure build-up mula po yan sa kumpanyang Petronas. Agad na responde ang mga bombero at emergency personnel upang apulahin ang apoy at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Samantala, dinala na sa paggamutan ang hindi bababa sa 50 katao matapos ang pagsabog ng gas pipeline sa Malaysia. Aabot naman sa 305 katao ang naapektuhan kabilang ang pagkakasira ng nasa 170 kabahayan. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Patuloy po na makakaapekto sa ating bansa ang 3 weather system ngayong Miyerkules po yan, Abril 2. Ayon po yan mismo sa weather forecast ng Pag-asa. Apektado po ng Intertropical Convergence Zone or ITZZ ang Southern Mindanao na magdudulot yan ng mga maulap na kalangitan at kalat-kalat na mga pag-ulan. Samantala, ang northeasterly wind flow ay magdadala naman ng mga bahagyang malamig na panahon at maulap na papawirin na may mga kasamang mga pag-ulan sa parte po ng Batanes, Cagayan, Apayao, Isabela at Aurora. Sa nalalabing bahagi naman po ng ating bansa, iiral naman po ang maalinsangang panahon, dulot naman po yan ng easterlies na maaaring magdulot naman ng mga isolated rain showers at thunderstorm, kabilang na po ang Metro Manila. Dagdag pa rito, ang frontal system naman ay nakakaapekto rin sa silangang bahagi naman ng Northern Luzon. Kaya't asahan po ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan sa mainland Cagayan, Isabela at Apayao. Wala naman pong inaasahang bagyo na papasok o mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na araw. Ayon po yan sa Pag-asa. Gayunpaman, pinapayuhan po ang publiko na maghanda sa posibleng pag-ulan at panatilihin ang pag-monitor sa mga update ng Pag-asa. Ang magandang araw mga kabalisong, alam niyo ba na ang tubo o sugarcane ay hindi lang ginagamit sa paggawa ng asukal kundi may dalang benepisyo rin sa ating kalusugan? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw. Ayon sa National Library of Medicine at Healthline, ang sugarcane juice ay mayaman sa natural na sustansya na maaaring makatulong sa ating katawan. Narito ang ilan sa mga pangunahing benepisyo nito. Pampalakas ng ating immune system. Ang tubo ay mayaman sa antioxidants, vitamin C at flavonoids na tumutulong sa pagpapalakas ng ating resistensya laban sa impeksyon at sakit. Mainam din itong pampababa ng stress at pagod. Dahil sa mayaman ito sa natural na asukal, nagbibigay ito ng mabilisang enerhiya sa katawan. Ayon sa Healthline, ang pag-inom ng sugarcane juice ay nakakatulong sa rehydration lalo na kapag mainit ang panahon. Maliban dyan, nakakatulong din ito bilang pantunaw at malusog na tiyan. Ayon sa pag-aaral, ang alkaline properties ng sugarcane juice ay nakakatulong sa acid reflux, indigestion at constipation. Mabisa din itong pampaganda ng balat. Mayaman ito sa glycolic acid na tumutulong sa pagpapakinis ng balat at pagpapabilis ng paggaling ng sugat. Maliban dyan, maaari rin itong makatulong sa pagsasaayos ng presyon ng dugo.
Ayon sa National Center for Biotechnology Information o NCBI, ang potassium sa tubo ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng alta presyon o high blood pressure at nagpapanatili ng malusog na daloy ng dugo. Ngunit paalala lamang mga kabalisong, bagamat may natural na sustansya ang tubo, ito ay mataas sa asukal kaya dapat inumin ito ng may moderation, lalo na sa may mga diabetes. Kaya naman mga ka-healthy, kung gusto nyo ng mag-refresh at maging masigla, subukan ang natural na sugarcane juice.